you are still grateful. Kaya ka pinagpapala. As long as you breathe, as long as you aspire, as long as you hope, as long as you believe, you must continue. I notice it. You are a big fan of Lee Kuan Yew. Oo, idol ko yun. Yes, and Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, o hindi lang apat. Napakarami pong nagsasabi na ang Lee Kuan Yew ng Pilipinas ay si Yorme Isko Moreno Dumaguso. So yan po ang matutunghayan natin sa video ito mga kuis magayas kung bakit po siya ang Lee Kuan Yew ng Pilipinas mga kuis magayas. At kikilalanin din natin kung sino po si Lee Kuan Yew mga kuis mga gayas, no? At kung saan po siya nang galing bansa at bakit po iniidolo siya ni Yorme Isko Moreno mga kuis. So without further ado, let's begin. you are still grateful. Kaya ka pinagpapala. As long as you breathe, as long as you aspire, as long as you hope, as long as you believe, you must continue. I notice it. You are a big fan of Lee Kuan Yew. Oo, idol ko yun. Yes, and 100%. for the longest time, you are aspiring that Philippines could be the next Singapore. It can. Paano mo nasabi? Kung may nakikita kayong squatter sa Tondo, sa Maynila, sa Metro Manila o sa mga bansa, mas malala ang squatter nila nung 1950s. But those things, today, not a single glimpse of the past is makikita mo sa Singapore. When Lee Kuan Yew addresses the minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs, bringing back dignity to every family, Yung mindset nila mababago. magbabago lahat yun. Bakit? Mag-a-achieve sila ng more. Exactly. Kasi natikman na nila, uy, sayang. Pagbubutihan ko na. Yes. Sabi ko nga lagi, hindi kayo kayang payamanin ng gobyerno. Pero ang gobyerno, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay, kayang ma-execute yan nationwide? Yes, why not? Kasi you have to prioritize. Let's just say, limited ang resources mo. I'll focus it on a particular social problem. So that may natatapos naman tayo. The reason why it is so believable, it is because you have this prototype na nagawa ninyo for 3 years. Who would think that you can change a few thousand family with pandemic na sila ngayon umulat bumagyo, may mamauyan silang desenteng pamamahay. Hindi disente yun, Yorme. Magandang pamamahay. Ako, mahappy na ako pag tinawag ko Ang desente. ganda ng mga labi ng mga pabahay ninyo eh. Ilan ang vertical housing ng Maynila? Tatlo natapos under my watch. Ngayon tinatapos under Ate Hani's watch, yung tatlo pa. Taga Maynila naman ako, pwede ba ako mag-avail dyan? Yes, any John Doe and Mary na walang sariling bahay, hinahayaan ko sumulat sa pamahalaan. Lalaad nila yung kwento nila na gusto nila magkabahay kasi matagal na sila nangungupahan. Then, kapag sila kumpirmado ayos sa kanilang kwento at sitwasyon na they deserve to have and avail the program, inilalagay ko sila sa raffle. Nakukuha ko yung gusto nyo mangyari, Yorme. Pag naitira mo sa maayos na bahay yan, magkakaroon sila ngayon ng sense of worthiness. Dignidad. Dignidad sa buhay. Value. Value. Yung value na yon nagkakaroon ng positive feelings, and yung positive feelings, nagkakaroon sila ng positive outcome sa buhay. Nagiging mas masipag sila, mas productive sila, mas gagalingan nila sa buhay. And then, ang pinaka-output talaga niyan, yung mga susunod na generation talaga nila, is magiging maayos na ang mindset. In Singapore, you pay, you own. But in our case, isa kasi sa inireklamo ng mga taxpayer, kapag nabibigyan na natin ng pamamahay, ibinebenta ulit, so babalik ulit sa kalsada, nagiging professional na. So what I did, every beneficiary should pay 2,000 pesos a month. But no ownership. Nobody can sell. But walang magpapalahe sa'yo. Kaapu-apuhan mo, magagamit yung unit. Meron nagre-reklamo. Ba't may bayad? 2,000. Sagot ko, kung makalaklakan nga ng gin Ang upahan sa ibang squatter, Yorme, 3,500. 3,500, oo. Bed space lang yun. Oo. Sabi ko sa kanila, I don't want you to end up being spoon-fed. Kailangan naman maging responsable tayo. Correct. Sa totoo, hindi po ako naniniwala na ang gobyerno ay dapat kumita. Ang gobyerno po ay dapat gumastos. Yan po ang paniwala ko. I may be wrong. Kasi ang pera na kinikita ng gobyerno dapat ibinabalik din through services. So hindi kami para magnegosyo. That's why I
ask for the 2,000 pesos para maging responsable ang tao dahil doon sa batas na ginawa natin, after 5 years o after 10 years, let's just say ayaw mo na. Yes. Susoli ko sa yung 2,000 pesos. Lahat ng binayad mo. Kasi uunlad ka na eh. Ayaw mo na. Ibig sabihin, meron ka nang bibilihing bagong bahay. Sa isang taon, di 24 million. 24. Sa 10 taon, 240,000. 240,000. Oh, yan. Babalik ko sa'yo. Technically, libre siya, Yorme. Exactly. But for the meantime, you pay 2,000. Tinuturuan lang kita ng bagong mindset. Mag-impok. Yes. Maging responsable. Yun talaga yung kailangan natin dito sa Pilipinas eh. Minsan kasi panay ang sisi natin sa gobyerno, ayaw natin ikilos ang katawan natin. Kailangan may kusang palo ka. Oo, may kusang palo tayo. Yung perang nalikom ay ini-invest ng gobyerno para kumita in a secured manner. Parang bangko ang style. Low probability of Yes. losing the principal. Yes. But maliit na interest. Yes. That interest can generate income that can sustain all the buildings. Na hindi ka nagagamit ng taxpayers' money. That's one. Two, dahil walang ownership, who owns the property? Gobyerno. Exactly. Yayaman ngayon ng gobyerno kasi nagka-asset. At tumataas ang value. Now, magiging bankable ngayon ng gobyerno. Exactly. Makapangungutang ngayon ng gobyerno. Dahil importante ang utang eh. Money spent Yes. today is better and more powerful than the same amount of money to be spent 5 years from now. Yes. Bulok na yun. Yes. By inflation. Yorme, bago tayo matapos, your message to our kababayan. Well, una, salamat sa iyo at sa buong team mo. Sa mga kababayan natin, we should love our country. We must come together towards our goal, a better Philippines. At ito'y gagawin natin, hindi lang para sa atin. Ito'y gagawin natin para sa susunod na salinlahi natin. Nang sa ganoon, yung susunod na lahi, medyo makakagaang naman ng kaunti. So, ayun nga mga koys, mga guys, no? Napaka-idol pala talaga ni Yorme Isko si Lee Kuan Yew, mga koys, mga guys. So, sino po si Lee Kuan Yew? So, yan po, tatalakayin natin ngayon, mga koys, mga guys. So, bago po tayo magbigay ng reaksyon sa mga sinasabi ni Yorme Isko about po sa condominium, mga residences, mga pabahay niya sa Manila ay napaka-epektibo po at ngayon ay nagagamit na po ng taong bayan, mga kuys, mga guys. Well, kilalanin po natin kung sino po tong si Lee Kuan Yew, mga kuys, mga guys. No? A 1965 newsreel look back at the Public Housing Initiative led by late Prime Minister Lee Kuan Yew. So isa po pala itong leader ng isang bansa na talagang successful sa bansang Singapore, mga kuys, mga guys, in terms po pagdating sa mga housing, mga kuys, mga guys, no. One that continues to influence high levels of home ownership today. Wow. Ayos, cheers yan. By the time of Lee Kuan Yew, who passed away Sunday at the age of 91, and his People Action Party or PAP took controls of Singapore in 1959, the city was nowhere near solving its persistent affordable housing crisis, nor its increasing racial stripes, mga kuys, mga guys. No? Singapore's population grew steadily after World War II, but living conditions for the city's lower and middle classes failed to improve, while tension between Chinese and Malay communities plagued the city. Rice riots in 1964 left 36 people dead and over 500 injury, mga kuys, mga guys. Well, ang sistema pala noon, mga kuys, mga guys, pagkatapos po ng World War II ay talagang napakarami po talagang informal settlers po sa bansang Singapore, mga kuys, mga guys, no? Yan po ang advokasya ni Lee Kuan Yew kung paano po niya ito bibigyan ng affordable na mga pabahay, at yan po ang nagawa ni Yorme Isko ngayon sa Manila. Kaya pala iniidolo ni Yorme Isko, mga kuys, mga guys, no? So ipagpatuloy po natin, mga kuys, mga guys. Under British colonial rule, Singapore had its first public housing initiative, the Singapore Improvement Trust, formed in 1927. It ultimately failed to better integrated city neighborhoods or put a dent in its housing shortage, mga kuys, mga guys. Lee Kuan Yew, Singapore's first Prime Minister, and his party replaced it with the Housing and Development Board in 1960. Mga kuys, mga guys, no? Yung ibig sabihin po ng SIT ay Singapore Improvement Trust. So pinalitan po ito ni Lee Kuan Yew ng Development Board, Housing and Development
board in 1960, mga kois, mga guys, no? With a change come a new goal, 51,000 new housing units built within the program's first 5 years, mga kois, mga guys, no? So, naalala po natin yung mga ginagawa ni Yorme Isko po dyan sa Manila, mga kois, mga guys, no? Na within 1 term lang po niya, sa loob ng 3 taon. In fairness, may COVID-19 pa yan. Pero hindi po hadlang ni Yorme Isko yung COVID-19 na yan. Kasi nung pagkaupo ni Yorme Isko, kasagsagan talaga ng COVID-19, mga kois, mga guys, no? Pero ngunit bakit nakagawa pa po siya ng condominium, Basico Community, at iba pang mga residences, mga kois, mga guys, no? Paaralan, ospital, napakarami. In 1 term lang, sa loob ng 3 taon, mga kois, mga guys, no? At ngayon ay napakinabangan po ng mga estudyante dyan, mga kuis, mga gayas, at ng mga parents na walang mga bahay sa Tondo 1, Condominium 1, Condominium 2, mga kuis, mga gayas, no? Kaya pala, tinatawag na Lee Kuan Yew ng Pilipinas, si Yorme Isko Moreno, mga kuis, mga... So, ipagpatuloy po natin, mga kuis, mga gayas. The HDB's first 5 years plan is celebrated in the 1965 newsreels above, produced by the Broadcast Divisions of Singapore's Ministry of Culture, with footage of new housing projects that would make the heart of any modernist planner sing. The clip boasts of the world's accomplishment and exceeding its own construction goals and rehousing 400,000 Singaporean people, nearly a quarter of the city 1960 population, mga boys, mga gayas. 90% of Singaporeans own their own house or home today, and more than 80% live in government-built residential units. The newsreels also shows a related exhibit with new and attendance displaying Singapore's next round of ambitious in tiny model form. This is how the new Singapore will look. The narrator tells us on the same year the city was expelled from Malaysia. Wow. Multi-story blocks of apartments, houses, commercial houses, restaurants, hotels, theaters, shopping centers, and markets. Road plan so that the traffic and flow is smoothly even when the number of cars and lorry sales increase fourfold, mga boys, mga gayas, no? Fatal race riots took place once again later than decade. And the HDB determined in 1966, or 5 years ago, that 250,000 people were still living in squatter settlements and city limits, plus 300,000 in the suburbs. In 1968, Lee Kuan Yew introduced a new measures that allowed those living in public housing to tap into their government pension to buy their residences, mga. According to statistics, Singapore, 90% of Singaporeans own their own homes today, and more than 80% live in government-built residential units. The HDB also has an ethnic integration policy that prevents racial enclaves from forming through the resale of public housing unit. Mga kois, mga guys, no? Palakpak naman dyan, kois, mga guys, no? Sino po yung may kamag-anak dito, mga magulang, kapatid o anak na nagtatrabaho po sa Singapore? Sino? Pakitaas po ng kamay. Pakitanong nga kung saan po naninirahan yung kanilang mga boss, mga amo, mga manager or employer. Mostly, mga kuis, magayas, isa condominium, Singapore, Hong Kong. Marami po tayong naririnig dyan na sila po, nagtatrabaho po sila sa medyo hindi mang kalakihan kasi na kondo. Kaya mostly po sa mga tao dyan ay may sariling kondo. At dahil po yan kay Lee Kuan Yew na hanggang ngayon pinagpatuloy nila. At yun din ang gusto na mangyari ni Yorme Isko sa Maynila. At batkos talagang inuumpisahan na po niya nung sa panahon ng kanyang termino. At ngayon nagagamit na po ng taong bayan, mga boys, mga guys, no? Saan ka po nakakita ng kondo? Tapos yung rent, 2,000 lang. Samantalang sa labas ka, mayroong 8,000, 6,000, 10,000, pero hindi pa yun
masyadong maganda. Kompleto lang, may CR, may kitchen, tapos may tulugan, kompleto. Pero kakaiba po ang condominium 1 at condominium 2, Basico Community, ay talagang masasabi mo na ito legit po ito. Talagang comfortable ka na talagang pwedeng-pwede sa isang pamilya, mga kuis, mga gayas. At hindi lang yan. Gaya ng sinasabi ni Yorme Isko kanina, na para ka lang dyan nag-alkansya. For me ha, para ka lang dyan nag-alkansya. Bakit ka mo? Piruin mo, yung binabayad mo every month, 2,000. So sa loob ng isang taon, mayroon kang 24,000. So sa loob ng 10 taon, mayroon kang 240,000. At dahil nga kung sakaling ikaw ay umasinso, siyempre, hindi naman, ikaw ba naman, hindi aasinso niyan. Yung allowances mo sa pang-upa ng bahay, talagang malaki po ang masisavings mo. Ikaw ba naman, si savings ng 6,000 o 8,000? O, diba? Siyempre, siguro kung may ano ka naman, kung may sarili ka ng pera o malaki-laki na rin yung ipon mo at higit sa lahat kung may mindset ka para sa ibang tao naman, na kung gusto mo, sila naman siguro yung karapat-dapat na pwedeng titira dyan. Pwede ka pong aalis sa kondo na yan. At kung aalis ka, yan po ang sinasabi ni Yorme Isko, kung sakaling umabot ka ng 10 taon, igaya ng sinasabi ko kanina, mayroon kang 240,000 na na-rent dyan sa kondo na yan. I-reimburse yan o ibabalik po ni Yorme Isko yan ng buong buo at mayroon pang gift. Iwan natin kung ano po yung gift na sinasabi niya, mga kuis, mga guys. No? So, para ka lang pong nag-aalkansya dyan. O, di ba? Para mo lang yung iniipon yung pera mo, para ka lang nagtatanim dyan, tapos sa panahon ng hating harvest na, ma-harvest mo rin. Makuha mo rin yung mga pera na pinagre-rent o binabayad mo bawat buwan dyan sa kondo na yan. What a mindset of Yorme Isko Moreno. Well, kakaiba po ito sa patakaran po ng Kylie Guanyo sa Singaporean, kasi doon talaga ay talagang may sarili kang title sa bawat kondo pero binabayaran nyo ng katamtaman. Kakaiba po ritong kay Yorme Isko kasi nga may bayad pero yakang-yaka mo talaga. Kahit ay mamumulot ka lang ng basura, yakang-yaka mo yung 2,000 sa isang buwan, mga boys. Kahit nga badyaw pwede dyan, manglilimos pwede. Kasi nga, yakang-yaka badyaw na, kumikita nga, natag 10,000, isang araw lang yan. Kung yung pag-usapan ninyong upa is 2,000, napaka-affordable at napakaganda pa ng iyong silid, mga kuis, mga gayas, no? At talagang may taas noo ka pong maipagmalaki mo. Saan ka nakatira? Sa kondo ng condominium. Wow! O, diba? Grabe, kaya pala idolize, napaka-idol po ni Yorme Isko si Lee Kuan Yew dahil nga po ay talagang biruin mo. Halos lahat po ngayon, 90%, diba? Yung sinabi ko kanina, 90% mostly sa mga Singaporean ay nakatira sa kondo, mga kuis, magayas. At yun sana po, sana lang. At sana ipagdasal po natin na tumakbo po si Yorme Isko ng pagka-senator, mga kuis, mga gayas. Dahil once na mangyari yan at nanalo po si Yorme Isko ay talagang hindi lang tondo. Baka ang pangalan niyan is Pel Dominium. Ano po kayang magandang maitawag dyan, mga kuis, mga guys, no? Kung sa national na, hindi lang sa lokal, tapos nagpapagawa po si Yorme ng ganon, ng mga kondo, tapos sa Pilipinas, well, Pel Dominium. Oh, pwede rin. Pwede rin, mga kuis, mga guys, no? At ito ang napakagandang halimbawa na talagang dapat tularan ng ibang mga politiko, mga kuis, mga guys. Dahil yung mga ginagawa ni Yorme dyan ay hindi po nakapangalan sa kanya. Opo, wala po siyang pangalan dyan.
Mulat sa pulpa, sinabi niya nung pagkaupo pa lang niya ng mayor sa Manila, ni isang na magawa niya sa lungsod ng Maynila ay never siya maglagay ng kanyang pangalan, mga boys, mga guys. Dahil hindi naman obvious po sa atin na kahit saang lugar, lupalop ng ating bansa, pag nakakita po tayo, kung kunwari may nagpapatayo po ng mga paralan. Honorable Mayor, cha-cha-cha-cha. Congressman, honorable, cha-cha. Oh, ganun. Pero si Yorme, hindi po niya ginagawa niya. Opo. Kasi nga ang sa kanya is yung tumulong sa mga taong nangangailangan na dapat talagang tulungan. Kaya iyakan po ngayon yung mga bashers yung nagsasabi na namimira lang si Yorme Isko sa Maynila. O sino ngayon ang tulunggis talipandas? Hindi kayo. Mga kuys, mga guys, no? Kung isa-isahin lang siguro natin yung mga nagawa ni Yorme Isko sa Manila, mga kuys, mga guys, hindi mo maisulat. Ako nga, hindi ko na matandaan yung iba sa karami eh. Ang natandaan ko lang, Manila Zoological. Mga paaralan, elementary, college, science high, Don Rosauro, o mga ospital ng Manila, condominium, Basico Community, San Lazaro, mga napakarami po talagang nagawa ni Yorme Isko, mga kuys, mga guys, na hindi mo kayang isulat sa isang mahabang papel. Kasi nga po, humble po si Yorme Isko. Kung ano yung nagawa niya, yun lang. Yung may mga mima lang ang nagsasabing walang nagawa si Yorme Isko. Well, dahil mahaba-haba na po itong istorya natin na may katotohanan, mga kuys, mga guys, na gusto ko pa sana talagang magsalita ng ipaliwanag sa inyo, i-share sa inyo ang mga magandang nagawa ni Yorme sa Manila. Pero ngunit po, pag umabot na po tayo ng 20 minutes or 40 minutes, ay napakatagal pong ma-upload. Kaya unti-untiin lang natin, mga kuys, mga guys. Siguro naman, mga kuys, mga guys, alam niyo po yung anong nagawa ni Yorme Isko sa Manila. Yung iba lang siguro ay talagang nagpabingi-bingian lang. Dahil ayaw po nila yung bagong sistema. Gusto rin siguro nila yung makalumang sistema palagi tayo. Ayaw nila yung may pagbabagong nangyayari sa ating bayan. At yun ang gusto ni Yorme Isko, yung pagbabago, yung hindi nahihirapan yung mga parents, matatanda, estudyante. At yan po ang natatamasa ng Manileño ngayon, mga boys, mga guys. No, makasana lang po tayo. Sana all buong bansa ganyan. Kung nanalo pa siguro si Yorme Isko ngayon pagka-presidente, ay nako, siguro may minium na tayo ngayon. Minium. Basta kayo na po bahala. At dahil maabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe, mga kuys, mga gayas. Tandaan po natin, mga kuys, mga gayas, na talagang hindi po kayo magsisisi pag si Yorme Isko po ang nasa mataas na parte ng panggugobyerno dahil subok at ranas po natin yan kung ano po si Yorme Isko magtatrabaho. Para niyang supermarket, 24/7, convenience store. Please follow, like, and share, and subscribe, mga kuys, mga guys. So for now, I'm gone. God bless all Pilipinas. God first. God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.